Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin yung January 18 to 24, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paka-check na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan niyo ang iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao, tatandaan niyo palagi, kayo lang ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa card para magkaroon din ka ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to be aware, change of decision, or makakuha kayo ng idea, di ba? Pero kung gusto niyo na positive reading lang, ang gusto niyo madinig talaga, hindi itong channel na ito ang para sa inyo. Tingnan muna natin, ano? Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng pag-iisip sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. You try to make it balance kung ano yung meron ka, kahit na, alam mo yung parang may gusto kang malaman o parang, I don't know kung may mga bagay ka na gusto mo alamin, malaman, parang ganun ka sa point na yun. You try to make it balance yung sitwasyon kahit na alam mo na you are feeling burden, o pwede na may nalaman ka katotohanan sa iba, o you feeling burden, or you're feeling pain this time, maaaring nagkakaroon ng depression, di ba? Nakakaramdam ka ng loneliness, kalungkutan, or disappointment sa iba sa inyo, na feeling mo ang sad mo naman, ba't ang sad? Yan, nandun yung sadness talaga, nandun yung emotional situation, yan, may mga intense situation, may mga unexpected flow of emotion sa iba, yan, iba dito is talagang kalungkutan siya. Yeah, may mga sitwasyon na parang hindi mo kaya ma-accept or may mga sitwasyon na nahihirapan. There's a hardship situation ako na nakikita na maaaring sinasarili mo na lang yun, kinikimkim mo na lang yun, tahimik ka na lang. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun, nagkakaroon na pag-isolate sa feeling emotions situation kasi nakita sa iyo. Kumbaga, nagiging very understanding ka this time. May mga bagay na iniintindi mo na lang. Kahit na masakit, kahit na mahirap, kahit na depressed ka. Hoping walang separation na, ganyan. Kahit na yung pain and heartache, or pwede rin na nahadon ka sa point na nagkakaroon ka, yun nga, the feeling burden, stress, and struggle, na may mga bigat na nararamdaman. Sa iba, sa inyo, hoping wag kayong mag-focus doon, sa nakita ko sa iba sa inyo, hindi rin maganda. 7, 19, 31, 36, and 6. Basta kung anong hardship yan, think positive. Okay, meron kang Gemini, Scorpio, Leon, Capricorn, and Scorpio. Nandun ka nga sa point na yun sa nakikita ko. Yes, yung tulad ng sabi ko kanina, nagkakaroon ng mga moody type or maybe nagiging namumood yung situation mo this time. Ang nakikita ko sa'yo dito, mas huwag kang mag-commit sa negativity, sa nakikita ko dito. May mga challenge ako na nakita sa'yo dito. Nagkakaroon ka ng limitation this time, I don't know why. But there's a happiness. May limitation pero may happiness. Ano ba yun? Or maybe you're thinking about something successful. Sana mag-success, sana ganito, sana ganyan. Maybe, nandun ka sa point na iyon sa iba sa inyo. But there's a happiness coming into your life, Yun nga lang, hindi ko lang alam mo, pero may mga parating na kalungkutan or hindi mga duty to do things, pwedeng ganun, burden. But dito, there's a big problem. Baka nalulungkot ka lang sa iba. Yan. Sana walang mawala. Marami klase ang loss situation kasi, marami yun. Sana wala. Loss of money, loss of trust, loss of hope, lumilindol. Lumilindol sa amin. Yan, kung ano man yan. Basta, parang baka nalulungkot ka lang, or nag-iisip ka lang ng negativity. Iwasan mo yun.
And then yung iba naman sa inyo is, yun nga, sana hindi ganun kalaki yung problem. May mga doubt, worrying, may mga unclarity situation, pag-aalinlangan, or may mga pagkalito situation sa iba sa inyo. Maaaring nalilito kayo sa mga bagay-bagay kung saan man yan, no? May taong matigas ang ulo, may papers and documents ako na nakikita sa iyo. You're feeling drained this time. Hindi ko alam why, but may masama ba pakiramdam mo? Ganyan, pero tingnan natin energy mo dito. Yung iba dito baka masama yung pakiramdam mo. Ganyan, medyo masama yung pakiramdam mo. Kaya baka lalo pag may mga sipon, di ba, medyo mahirap huminga, ganyan. Kung ano man yan, kung ano nararamdaman mong painful. Mag-ingat ka na lang kasi yung nakikita ko dito is may tao na hindi magiging totoo. Yeah, may pangliling lang, mangliling lang, o nangliling lang. Mag-ingat ka na lang, no? And then may tao na cheating. Yan, may cheating eh. Maraming klaseng cheating. Pwedeng kaibigan, pwedeng karelasyon, pwedeng kapatid, pwedeng anak, pwedeng magulang, pwedeng ganun. Or maybe you, joke. Hindi naman siguro ikaw yan, di ba? Yan, there's a cheating situation, nagkakaroon ng limitation, or someone is, they put boundaries, no? Maybe you put a boundaries or someone, there's a boundaries situation pagdating sa iyo. Yun ang nakikita ko sa iba. And then also is, ang nakikita ko rin dito is, either someone is inihiwalay niya yung sarili niya sa'yo, or ikaw inihiwalay mo yung sarili mo sa kanya, or may paghihiwalay. Or thinking about paghihiwalay, or pag-iwas, no? And also is may mga government official building ako nakikita, or there's an authority, pwede may mga ganong sitwasyon ka nakakaharapin, pwedeng ganon, or ito yung may mga big decision making to make, no, sa iba sa inyo. But, syempre, hindi naman lahat is malungkot, but there's a happiness. Kaso natatabunan kasi yung happiness, ano, natatabunan kasi yung victory and success mo sa nakikita ko sa ito. Basta, wag ka lang daw mawalan ng pag-asa. As long as you are more on focusing to your purpose this time, kung ano yung mga main concern mo, okay lang naman. Ang nakita ko naman sa iyo dito is, there's a growth naman ako nakikita sa iyo. Baka nakakaisip pa lang ng negativity, no? But there's a growth, achievement, at abundance. Iba dito, nagiging extension tuloy ang nangyayari, no? Parang extension yung nanggaganap. May mga positivity, happy naman, victory and success, may happiness, may mga positive outcome. So, iba sa inyo, maaari magaganap o mangyari to by yung happiness na yun, by the March, ako nakikita, or summer, ganyan. Yun, kung nasan ka mang lugar, yan. By may summer time, ako na nakikita sa inyo. Huwag ka masyadong magtitiwala. Either may tao na hindi ka niya pinagkakatiwalaan, or may tao na hindi mo pinagkakatiwalaan. Or, you need to be aware. Ano energy niya, universe? May mga magbubukas sa yung pintuan. Mag-umiwas ka sa mga alalahanin na alalahanin tuloy. Energy ni Pisces. Oh, the Wheel of Fortune. Ay, namatay yung ano. The Wheel of Fortune. Energy niya. The Wheel of Fortune and the Wheel of Fortune. Wow! San ka? Bagong simula. Okay, energy mo, maganda yung energy mo. Gulat nga ako eh. Yung energy mo, dito yung nahanap ka sa point na mas magiging more on focus, magiging more on matatag. Handun ka sa point na yun, mas more on magiging, magkakaroon ka na most on discipline to yourself this time. And then, handun na rin yung, yung determination in life, ganyan. Nandun ka sa point na yun, nandun na yung situation na nagkakaroon ka na, either nagkakaroon ka ng mga protection to yourself, or thinking about something, para natin ko sa point na nag-iisip ka na ng, hindi ko naman sinasabi nag-iisip ka ng mali. Kumbaga, you're using your wisdom to clarity any situation in life. Hindi yung pagiging matatag mo at malakas, no, this time. And then, ang nakikita ko rin sa iyo dito is,
it's more on ano siya, strength, and tsaka it's more on positive thinking. Ang nakita ko, it's very good. Andito na rin magiging mas more kang palaban this time sa nakikita ko sa'yo dito, no? And then, you're starting fresh, may mga breakthrough ako nakikita sa'yo, may mga sitwasyon na mag-change kasi sa'yo yung fortune, ano? Parang magto-turning point sa'yo sa universe this time. Kaya, ang ganda, oh. Kung may mga bagong trabaho, ako na nakikita sa'yo, it's good, no? Kasi, iba dito, maaring tataha kayo ng bagong trabaho, o yung iba sa inyo is may mga pagbabago magaganap sa buhay mo. Yan. Maaring na doon ka sa point na um, there's a new cycle or there's a beginning cycle happening to your life. Iba dito is this an opportunity. Iba dito is level up or something innovation situation. Yan. Mga opportunity to ha, magaganda. Yun ang energy mo. Iba dito siguro may mga lalakarin kayo, malayo man o malapit yan. May mga action ako na nakikita sa'yo. Swerte ka kayo. Swerte yung ano mo, Baraha. Anong parating sa kanya? May bagong simula magaganap. There's a good luck, good karma, and good fortune or change, mag-change yung iyong fortune. Parating kay Pisces. But, yung iba dito ha, ano kayo, yung iba dito sa inyo, it's up to you to make it happen. Kasi nasa sa inyo na yung desisyon. Depende lang kung paano nyo siya actionan. Ibinibigay na sa'yo, inihihain na lang sa'yo. Oh my Galileo. Parating. Okay, parating sa'yo. Aba, panalo. San ko? Talaga. Sabay tutudap si ate. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, there's a victory and success happen into your life. Yun ang sabi dito, no? And then also is you will become a center of attention. Hindi ko alam why, but ang nakita ko dito is magiging center of attention ka, magkakaroon ka ng mga recognition, or mas makikilala ka, or may mga pagkakakilanlan na magaganap o mangyayari sa'yo, Pisces. And then, there's a new beginning happen sa'yo. Ibig sabihin, there's a fortunate outcome. Ako na nakita sa'yo. Ang parating din sa'yo, maraming trabaho, no? Parang may mga bagay na mamasterin mo, tatrabahuhin mo, i-develop mo, ganyan. Either may mga papracticein ka, may mga either there's a talent na pwedeng gusto mong i-develop, may mga skills ako na nakikita sa'yo, and then lahat din yung hard work eh. I don't know why, but you are more on focus and commit, and nagbibigay ka ng effort and hard work dun sa gagawin mo this time. Pwede rin mga new project, or kung may mga gusto na trabaho ngayon na you want to be perfect, pwedeng ganun. Ako nakikita sa'yo. And then parating sa'yo is more on harmony. Also, there's a well-wisher ako na nakikita sa'yo, no? Ibig sabihin, may mga pangarap na magaganap talaga. Ako nakita. There's a pain, actually, kung lalo ako nasa mga TikTok, Reels, Facebook, ano ba? YouTube, artista, networking. Kung nahadun ka, mas lalo pang dadami yung mga subscriber mo or mga taong susuporta sa'yo. Kung nasa trabaho ka naman is mas magkakaroon ng mga level up situation. Sa iba sa inyo is babalik yung confidence mo, yung pride, or yung strength mo this time. Yan, parating din sa'yo, there's a union situation. Ako nakikita sa'yo, pwede magkakaroon ng mga union sa taong mga malalapit sa'yo, sa nakita ko sa'yo, and yung mga tao na susuporta sa'yo. And then also, may mga papers and documents ako na nakikita sa part mo. Hindi ko alam in what way. Siguro may mga dapat kang asikasuhin, or pwede may mga ipapasa ka, susulat, ganyan. Kung ano mang papers and documents at saang related mo yan. Yun ang nakikita ko sa iba, sa inyo. But, hindi lahat is good, no? Siyempre, may mga ano pa rin, may mga tao pa rin dito na nag-iisip na parang hindi kanila gusto, actually, o pwede rin kasi na may mga pinag-uusapan related sa mga territorial, mga ganyan.
may mga gulo or away, hindi pagkakasundo, conflict, malaki man o maliit. May mga disagreement pa rin naman ako nakikita. Yung mga taong hindi pa rin agree sa'yo, ganyan, or hindi ka nila gusto, or maybe, syempre, hindi mo rin naman talaga sila gusto actually, ano. May mga tension na hindi pa totally natatapos. Sa iba naman sa inyo, ando ka sa point you don't care, no? Kung ayaw nila sa akin, okay lang, fine. Parang nando ka sa point na iyon. Kasi mas more ka nagpo-focus this time sa iyong mga pangarap sa buhay, sa mga achievement mo. Ano yun? Yanig lang. Yanig ng yanig lang. Yun. Pero andun pa rin yung pag-isolate, no? Sa nakikita ko sa inyo. Wag ka lang madi-disappoint. Yan, may mga disappointment kasi ako nakita. Huwag ka mag-focus sa mga bagay na kalungkutan o disappointment in life, ha? Kasi ang nakita ko sa iyo is there's a completion situation ako nakikita sa iyo. There's a new another beautiful happen to your life, and tsaka there's an ending of a difficult time sa buhay mo this time, sa nakikita ko sa iyo. May pinag-aaralan ka raw? Yun, parang iba dito, parang may pinag-aaralan ka. Tingnan natin ang dapat mong iwasan. May nagmamatyaga. Nagmamatsyag ka ba? Or someone is nagmamatsyag? May pagmamatsyag ako nakita. Ano pong dapat iwasan ni Pisces? Okay, dapat mong iwasan. Ay, 7-7, oh. Okay. Dapat mong iwasan siguro yung madaliin ang mga bawat sitwasyon. Yan. Hindi kasi lahat kailangan madaliin. You need to be patient din. Sa nakikita ko sa'yo dito, iwasan mo ma-imbalance ka. Iwasan mo syempre, yung mga conflict. Kahit na umiiwas ka, pag dumating yan, talikod ka na agad. Yan. Iwasan mo yung mga tao na hindi kayo in a same page, yung mga puot, galit, hindi pagkakasundo, hindi pagkakaisa. Yan. Iwasan mo, ma-imbalance kayo, mga maging makasarili or mga taong makasarili, umiwas ka doon. Yan. Iwasan mo rin na hindi ka mag-focus sa sarili mo. Self-love din also. Love yourself. Iwasan mo, syempre, mga frustration, no? Yung mawala ka sa plano mo or magkaroon ka ng distraction or ma-distract ka in any situation of life. And then, yung magkaroon ka ng mga pagpapaliban. Yan. Yung maging maiksi yung pasensya mo, yan. Iwasan mo yan. You need more on patient din sa nakita ko dito. Yung mga sitwasyon na bahala na, umiwas ka doon, bahala na. Ay, bahala na universe, ikaw na bahala na. Yan, iwasan mo yun. Kasi, gagabayan ka lang naman ng taas din, sa sitwasyon. But you need to give your effort din, Sinasabi ito. Yung ma-stagnant ka, yan, iwasan mo. Ma-focus to emotional situation, ganyan. Yung ulitin yung nakaraan, if ever. Yan, yung magkaroon mga kaguluhan, huwag mong labanan yung mga pagbabagong nagaganap sa buhay mo. Ma-loss of control, syempre isa rin yun, iwasan mo yun. Yan, urong-sulong situation, iwasan mo yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Pisces. Love. Pwede rin to sa sarili, ha? Love yourself, love you. Ay, akala ko family yun. Okay, when it comes sa love, kung ikaw is single, ay, kala Leo. Tay tayo dyan. Mag-ingat ka na lang, dito sa sitwasyon. Maaaring may makikilala ka, maaaring kasamahan, sa iba dito kasamahan nyo sa trabaho, connected to sa kasamahan nyo sa trabaho. Hindi man siya lovers, but connected siya sa kasamahan nyo sa trabaho, or nagkakaroon ka ng connection sa kanila na nagiging toxic, no? Pwedeng ganun. Pwedeng kung ano yung trabaho mo, yan, may mga toxic person
Ako nakikita dito. Or may mga bago pang papasok na mga bagong tao na magiging toxic sa buhay mo. But if this is a love, you need to be very careful kasi hindi maganda yung energy na nakuha ko dito, no? Kasi itong tao na to is ikukulong kanya sa kanyang mga bisig. Mga bisig. Ikukulong kanya sa kanyang aura o sa kanyang energy na ikaw din ang magsasuffer at the end. Winarning nga na agad ate, wala pa naman din, sabi kanina. Pero sa inyo pa rin yan. It's your life, di ba? But you need to put boundaries. If you want, you need to put boundaries. Kailangan aware ka dito. Pero nakikita ko dito, maaaring mapasok ka sa third party or magkakaroon ng gulo kasi hindi rin magiging good ang inyong relationship. O di ba, ang sama ko talaga. Okay, but at least alam mo na, di ba? Ba't ka pa mag-waste ng time? Ganun lang yun. Okay, kung kayo is separated, yes, nagkaroon na talaga ng frustration or there's a blockage when it comes to this relationship. Kasi nagkaroon ng panunukso or nagkaroon ng tukso pagdating sa relasyon na ito. Hanggang sa dumating yung frustration, ganyan, nagkaroon ng struggle, nagkaroon ng third party, hindi naging matatag, nagkaroon ng pagsisinungaling. Dumating kasi yung point na napapagod din yung isa, no? Na actually may mga lamat na rin, ano, handun yung pag-aaway, hindi pagkakaintindihan. Yes, ng iba sa inyo is nandun na yung pagtawid sa ibang situation in life. So nakikita ko dito, mas nagpo-focus na lang sa kanyang trabaho or stability or sa kanya if there is a business man siya or wala. Pero handun pa rin naman yung yung naiisip pa rin naman yung nakaraan, but kaya niyang gawin, kaya niyang i-control, no? Kung nagkaroon kayo ng hiwalay ito, kaya na niyang i-control. Kasi handun na rin yung paglayo sa nakikita ko dito. Pero kahit na lumalayo ang isa sa inyo, isa pa rin sa inyo is nahahatak pa rin ng nakaraan. Hindi kasi madali talagang makalimutan ng nakaraan. Yun. Matuksuhin din kasi yung isa. Kung kayo naman is in relationship, you try to make it balance this relationship, but may mga disappointment, no? May mga hindi nagiging magandang outcome sa sitwasyon. Pwede rin na may mga natatrap or na-stuck or may mga mali na nagawa. Pwedeng ikaw sa kanya, siya sa iyo. Pwedeng ganon. Nagkakaroon naman ng partnership or dealing in this relationship. Yun nga lang, masyadong stuck yung relationship. Hindi ko alam why. Siguro nga medyo mahina yung kapit nung isa, no? Nagiging very toxic. May naninigarilyo sa inyo? May taong naninigarilyo ako nakikita. Tsaka palainom ng alak. Or may mga iniinom siyang alak. Hindi ko alam, parang gano'n ang nakikita ko dito. Yun. Ano ang nakikita ko dito? Nagiging toxic yung relationship na ito. Nagkakaroon ng boundaries. No? Or there's a boundaries. Nagkakaroon ng pagkocontrol or pwedeng ikaw nagkocontrol ka ng feelings mo or siya nagkocontrol or there's isa sa inyo nagiging controller. Pwedeng gano'n. Nahanda ng isa sa inyo is nagkakaroon ng pagsisiyasat, naghahanap ng katotohanan, bakit ganun, bakit ganyan, ano bang dapat gawin, ganito ba, ganyan, dapat ba, tama ba, mga ganong sitwasyon na ako nakikita sa inyo. Hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan, nagkakaroon na din ng lamat, kasi nga, ay handun yung tukso, layuan mo ako. No? But alam niyo naman din ang gagawin nyo. Pero kung wala kayong third party, sa nakikita ko dito, isa sa inyo is natatrap lang. Nagkakaroon lang ng mga frustration, nagkakaroon lang ng mga disappointment, or may mga self-doubt, ganyan, maaring ganon. May nakikita ako moving home, hindi ko alam sino yung nag-moving home. May mag-moving home ba? Ikaw, someone, parang ganon. Anak, ano na? Dito, yung iba dito na overwhelming. May isa sa inyo na overwhelm. Ate, paano overwhelm? Halimbawa, overwhelm sa parang feeling niya. Halimbawa, kung babae ka, feeling mo ang ganda-ganda mo kasi ang dami nagkakagusto. Kung lalaki ka, feeling mo, ang pogi ko, pinag-aagawan. Ay, mga ganun. Hindi, depende sa overwhelming. Depende yon, depende. No? Yan. Tingnan natin. Money.
your money. Okay, pagdating sa money mo, nandun ka naman sa point na you put effort talaga pagdating sa money mo. Sa nakikita ko sa'yo dito, nagiging you sacrificing naman din, no? Andun din na mas more ka nagiging more on wiser and stronger this time. Yun lang ang nakikita ko sa'yo is, ang nagiging ano lang naman sa'yo is yung mga kain-kain sa labas, ganyan. Natural naman din yun, ano? Yan, yung mga enjoyment situation, ganyan. Mga collaboration, yun lang naman din ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ang ano, or pwede rin yung iba sa inyo is may hinihintay kayo pagdating sa pera, no? Maybe mga may paghihintay or yung mga lakad-lakad, yun lang din naman. Ate, magsasucess ba? Yes, magla-success siya sa nakikita ko sa ito. Hindi siya gano'n kalaki but there's a successful situation ako na nakikita sa'yo. Basta as long as gagawin mo daw yung lahat pagdating sa pera. Pero may nakikita naman ako ng mga collaboration pagdating sa'yo. May mga instant opportunities or project naman ako nakita. Kaso nandito kasi si Devil, ano. Mag-ingat ka lang sa mga tao na mapagkakatiwalaan. Kasi may tao na dishonest ako na nakikita sa'yo. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, yun, as long as you are more focusing pagdating sa pera mo, as long as kaya mo i-control yung situation, tanda mo ikaw yung driver ng buhay mo, di ba? Magiging okay siya. Kung maluloko ka man sa ano, siguro ano lang yan, yung mga utang-utang, ganyan. Kasi may devil din kasi. Basta magtiwala ka lang sa intuition mo. Pwede rin kasi na yun is a bad habit. Kung mahilig ka talaga na lumabas o mamili, yun, isa rin yun, syempre. Isa rin yun sa magiging blockage mo, di ba? But you need to control, ha? Advice. Okay, ay, baloka. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, huwag ka daw mawalan ng pag-asa or huwag ka mawalan ng hope. Ganun din yun pala. Yun ang nakikita ko dito. Try to make it balance any situation in life. Alalahanin mo daw yung mga nakaraan. And then, pumulot ka doon ng aral, ang sinasabi dito. Siyempre, you need to take good care din yung sarili mo. Alalahanin mo yung sarili mo. And, balance lang din. Emotionally balanced situation is needed. Tsaka, you need to be strong. May excitement ka na darating. And syempre dito, speak out, ano, ang sinasabi to, you need to speak out. Kung may mga bagay na gusto mong sabihin, opinion, payo, o kaya naman kung naghahanap ka ng clarity, you need to speak out. No, ang sinasabi rin dito is try to make it balance and kung may mga bagay na kailangan i-correct, itama, actionan, gawin. Ang sinasabi rin dito. Yun. Ang nakikita ko sa'yo dito. Kung kinakailangan mo ng humingi ng tulong na galing sa iba, gawin mo, di ba? Basta wag mo kakalimutan na hindi alagaan at mag-focus sa sarili mo, ha? May tao dito na kailangan ng self-care. Mag-ingat ka pa rin, no? Huwag ka lang magpapadistract. Sa nakita ko dito. Yun. Hindi naman yung confident mo actually, no? Very confident yung ano mo. Yung iba sa inyo is tahimik lang, but passionista, ganyan. Lalaki o babae. Nandito ko sa point. Palagi ka naman balanse sa buhay sa nakikita ko sa'yo dito. May mga parating na ano sa'yo, opportunities and project. Busy ang iba sa inyo. Ingat lang, ha? Kasi ikaw ito or someone, may mga tao na nagmamatsyag sa'yo. There is someone na sneaky. Pwedeng sneaky rin siya sa iba. Arigatou namaste, God bless.